Magandang gabi, katambay! Nandito ka na naman sa Creepy Tambayan, ang tahanan ng mga kwentong di basta-basta, mga lihim ng dilim, bulong ng kagubatan, at mga nilalang na nagmamasid sa bawat sulok ng gabi. Kung tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin, marahil may kwentong gustong magparamdam. Dito, ang bawat salaysay ay nag-iiwan ng tanong. Totoo ba ito? O katang-isip lang? Pero isang bagay ang sigurado, hindi ka na makakatulog ng payapa pagkatapos mong marinig ito. Kaya kung ikaw ay matapang, mahilig sa hiwaga, at di natitinag ng takot, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Para mas dumami pa tayong mga ninilalang ng gabi na sabay-sabay naghihintay ng kilabot. Para sa mga suki nating di sumusuko, saludo kami sa inyo. At para sa mga bagong salta, maligayang pagdating sa madilim na mundo ng Creepy Tambayan. Isarado ang bintana, huminga ng malalim, at hayaang lamunin ka ng kwento. Magandang gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Sa lugar na to, hindi basta kwento lang ang maririnig mo, kundi mga kwentong bumabalot sa gabi, mga lihim na ayaw ng maalala at mga nilalang na ayaw mong makasalubong. Kaya kung handa ka na, pakinggan mo ang kwento ngayong gabi. Pero mag-ingat, baka ang saya sa gabi, sa dilim pala ang katapusan, ang bawi ng nakaraan, 10:00 ng gabi. Ay, girl! Last na to ha! Di ko na talaga kayang hindi lumabas. Baka tubuan na ako ng lumot sa kili-kili. Sigaw ni Bernie, isang masayahing bakla na palaging present sa mga party, bar, at kung saan man may tugtugan at liwanag. Isa siyang beautician sa Quiapo tuwing umaga, pero kapag sumasapit ang gabi, iba ang Bernie. Nagiging reyna ng gabi, kilala sa kanyang malabulalakaw na makeup at mga kasuotan na parang sinaniban ng 3 artista. Gabi-gabi siyang naglalakwatsa. Pero nitong mga nakaraang linggo, may napapansin na siyang kakaiba sa kanyang paligid. Sa tuwing uuwi siya ng hating gabi, tila may sumusunod sa kanya. Sa tabi ng mga estante sa bangketa, sa likod ng mga poste, at minsan ay sa mismong salamin ng kanyang cellphone, may aninong mabilis na dumadaan. Akala niya'y lasing lang siya o baka pagod lang talaga. Pero ngayong gabi, iba. Bar Estrella, Makati. Cheers mga ating! Sabay-sabay nilang sigaw. Masaya si Bernie kasama ang mga kaibigan niyang sina Charmaine, Dana at Mika. Habang sumasayaw siya, napansin niyang parang nagdidilim ang paligid. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa pandinig niya. Ang tugtog ay unti-unting nagiging mahina. Tila ba naglalakad siya sa ilalim ng dagat? Ang mga ilaw sa paligid ay umiikot. At sa isang iglap, napatingin siya sa salamin ng bar. Nakita niya ang sarili niya pero hindi siya yon. Ang nakatingin mula sa salamin ay si Bernie. Pero itim ang mga mata, duguan ang labi, at nangingitim ang buong katawan. Parang sinunog, napaatras siya. Bes, okay ka lang? Tanong ni Dana. Ha? Oo. Medyo hilo lang siguro. CR lang ako. Tumayo siya, nanginginig ang tuhod. Sa loob ng banyo ng bar, tahimik, walang ibang tao kundi siya. Nang bigla niyang marinig ang pagpatak ng tubig, pagbukas niya ng gripo, walang tubig. Pero ang tunog ay galing sa kisame. Tumulo ito sa kanyang braso, dugo. Napatingala siya, at sa kisame ay nakadungaw ang isang nilalang na itim. May mahahabang kuko, walang mukha, kundi malaking bibig na punong-puno ng matutulis ng ngipin. Bernie! Lumabas siya ng banyo at halos madapa sa hallway. Tumigil muna siya at nag-isip kung babalik o uuwi. Baka hallucination lang. Ako pa? Matatakot? Sinabi niya sa sarili. Pero paglabas niya ng bar, Maynila, 2:00 ng umaga. Ang lansangan ay tila walang tao, tahimik. Kahit tricycle wala. Lakad siya ng lakad. Pero parang paikot-ikot siya. Napadaan siya sa isang makipot na eskinita na hindi naman niya pinapasok noon. Pero para bang hinihila ang kanyang mga paa. Sa bawat hakbang niya, dumidilim ang paligid. Nagsimulang mag-iba ang kulay ng mga pader. Mula sa puti, naging kulay uling, tapos naging parang laman. Oo, laman ng tao.
Parang may humihinga sa mismong dingding. Umiinit ang paligid. "Hoy, may tao ba? Help!" Sigaw niya. Walang sumagot, maliban sa isang boses na malamig, mababa, at parang galing sa ilalim ng lupa. "Bakit mo kami kinalimutan, Bernie?" "Ha? Sinong kami?" Mula sa likuran niya, may mga kamay na malamig na sumapo sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala. Pero pagharap niya ulit, nasa harap na niya ang isang anyo, isang nilalang na tila pinagtagpi-tagping laman, may mukha ng mga lalaking nakarelasyon niya dati, mga niloko niya, mga ginamit niya, at mga nilapastangan niya. "Huling gimmick mo na to, Bernie." Sumigaw siya. Nagpilit siyang tumakbo. Ngunit ang sahig ay naging parang putik, malagkit, mainit, humihigop. Hindi na siya makatakas. Kinabukasan, sa balita, isang bangkay ng hindi nakikilalang tao ang natagpuan sa likod ng isang abandonadong gusali sa Makati. Balot ng pulang telang tila hinabi mula sa balat. Walang ulo at ang nakaukit sa sahig, gimmick lang pero buhay ang kapalit. Bakit hanggang ngayon, may mga nagsasabing may nakikitang anino sa labas ng bar tuwing 2:00 ng madaling araw, nakadamit pang gabi, nakatakip ang muka, at sumasayaw mag-isa sa dilim? At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.